Nang tingnan niya si Shen Yushu, labis itong natatakot, kimi at hindi makatingin sa kanya. May nais akong itanong sa iyo, seryosong sabi ni Liu Li. Naiintindihan ko, Ginoo, profesional niyang sagot. Pagkasabi nito, bigla siyang nagulat. Ano, nang maalala ang sinabi ni Liu Li? Nagiging mausisa lang ako, tanong ni Liu Li, ang mga babaeng tulad mo ba ay mas gustong manatili sa modernong panahon o sa isang tanghali maraming taon na ang nakalipas? Maingat siyang nagmasid. Nang marinig ito ni Shen Yushu, napabilog lang ang kanyang mga mata. Siyempre, sa modernong panahon, tiyak niyang sagot. Pero sa kasalukuyan, hindi lang marami akong natutunan, kundi maaari rin akong maging tulad ni na Sister Du at Peng Hao. Patuloy niya, tinuturuan nila ako. Basta't tapat ang aking saloobin, walang sinumang mamaliitin ako. Tahimik pa ring nakikinig si Liu Li sa sinasabi ni Shen Yushu. Nagbigay ng komento si Shen Yushu, pero pagkatapos kong mag-time travel pabalik sa panahong iyon, natuklasan ko na karamihan sa mga kababaihan ay walang pagkakataong makapag-aral, at napaka-konserbatibo at matigas ang ulo nila. Nang marinig ang sagot niya, tila nasiyahan si Liu Li. Nag-isip siya, kahit hindi kami magkakilala, kung hahayaan ang isang henyo na mabuhay sa maling panahon. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mukha ni Liu Li. Boss, kung kailangan niyo na namang mag-business trip, nautal na sabi ni Shen Yushu. Pwede ba akong magdala ng ilang bagay mula sa modernong panahon? Tutal di. Hindi pa siya natatapos magsalita, paglingon niya ay wala na ang kanyang boss. Isang bakanting mesa na lang ang natira. Pagkatapos humingi ng opinyon, tila nakapag-isip na ng malinaw si Ginoong Liu Li. Naglakad siya ng may kumpiyansa, iniisip sa sarili, bagamat walang paraan para baguhin ang kasaysayan, limitado lang ang buhay niya. Jiset, kailangang tulungan siya sa abot ng aking makakaya. Hindi rin masasayang ang koneksyon mula sa larawang ito. Hawak ni Liu Li ang larawan sa kamay. Ang paligid ay nabalot ng mahiwagang kulay, tila naghahanda para sa isang himalang malapit ng mangyari. Jiset, tiningnan ni Liu Li ang kanyang relo. Lumalakas na naman ang kapangyarihan ng batas ng panahon. Kaya sa pagkakataong ito, sa harap niya ay isang walang katapusang umiikot na liwanag. Maaari ko kayang matukoy ng eksakto ang destinasyon. Habang tinatanong ang sarili, determinadong ipinasok ni Liu Li ang kamay doon. Matatag ang kanyang tingin. Sa isang malawak na espasyo, ang bughaw na langit at maningning na sikat ng araw ang bumabalot sa lahat. Sa gitna ng lupa ay may isang napakalaking puno, at sa ilalim ng lilim nito ay may isang anino. Ang larawan sa isip ni Liu Li, isang itim at puting larawan niya na nakahiga sa damuhan, sa tabi niya ay isang maliit na babae na maisuot na malapad na sombrero na kulay kayumanggi. Mula sa gilid, makikilala siyang isang dalagang maraming iniisip, na marahang bumuntong hininga. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, sa isang malaking mansyon, umalingaw ang mga sigaw na hindi kaaya-ayang pakinggan. Walang hiya. Tingnan mo ang suot mo. Ilang araw ka lang nag-aral sa labas, nakalimutan mo na ba ang apelyido mo? Sumama ka agad sa akin para humingi ng tawad kay Yaong Master Du. Bilis! Talagang hindi ko na maintindihan. Palakas ng palakas ang sigaw ng matandang lalaki, Master Kong. Ang matandang babae sa tabi niya ay sinubukang pakalmahin siya, ngunit hindi nagtagumpay. Hindi ako nag-aral para dito, sagot ng dalagang Kong Manhe, kaharap niya. Ano nang sinabi mo? Lakasan mo. Pataas ng pataas ang init ng ulo ng ama. Sabi ko, lumaki na ako, nagbasa ng maraming libro, hindi para maging palamuti lang sa isang inayos na kasal, matapang na sagot ng dalaga. Natigilan ng ama habang tinitingnan ang anak. Lalong sumidhi ang galit niya, at mas naging masakit ang kanyang mga salita. Walang hiya. Ang pamilyang Kong natin ay isang marangal na pamilya. Paano tayo nagkaroon ng isang baliw na sumisigaw sa nakatatanda? Ang lahat ng iyong asal ay natutunan mo sa tiyan ng aso, tama ba, bastos na bata? Doon lamang narinig ang mahinang boses ng ina na pumipigil sa gitna ng walang tigil na sigawan. Tama na, tama na. Kayong mag-ama, kumalma muna kayo. Maupo muna tayo at mag-usap. Sa ibang espasyo, isang bolang nagniningning na parang bumbilya ang nagpapalabas ng lahat ng kaganapan sa mansyon. Ano ang masama kay Yaong Master Du? Hindi siya kinakapos sa pera at posisyon. Sa tingin mo ba, karapat-dapat ka talaga sa kanya? Isa kang bastos na batang walang utak. Hindi tumitigil ang mga panlalait. Oo, hindi ko inaasahan na pangisi si Liu Li. Sa pagkakaalala ko, isa siyang mahinahong estudyante, pero may ganito pala siyang ibang panig. Agad na nagpakita ng interes si Liu Li.
Talagang nagbibigay ito sa akin ng enerhiya. Unti-unting naipon ang enerhiya. Inabot niya ang bolang liwanag. Lalong naging interesado, si Liuli ay tila nahigop sa bolang iyon. Nagliwanag ang buong katawan niya. Muling naganap ang pagbabago sa espasyo. Sa isang lumang bayan, tumuntong si Liuli sa isang aspaltadong daan. Dahan-dahan siyang huminga para damhin ang hangin sa paligid. Nandito na naman ako, sabi niya. Kahit na sinaunang panahon ito, pamilyar ang pakiramdam sa lahat ng dako. Dahan-dahan siyang naglakad, biglang huminto nang makita ang isang pamilyar na anino. Siya nga, malabo niyang nakilala. Hindi maaaring nagkataon lang ito, naisip niya. Sa sandaling iyon, ang dalaga, Kong Manhe, ay naglalakad sa gitna ng maraming tao, malungkot na bumuntong hininga. Hindi ko na naman siya makikita ngayon. Nahalughog ko na ang buong Shanghai, pero wala pa ring taong tulad niya. Umalis na kaya siya rito, bigo niyang naisip. Saan kaya siya nanggaling, ang mabait na lalaking iyon? Sa pag-iisip nito, muling sumidhi ang galit sa kanya. Kung may tapang ka, huwag kang magpapakita sa akin. Kung hindi, ako mismo di. Kinuyom ng dalaga ang kanyang mga kamay. Isang pagbahing ang narinig mula sa likuran, kaya't napalingon siya. Si Liuli pala, nakasandal sa isang estatwa, nakakrus ang mga braso, nakatingin sa kanya. Ang pagsasalita ng masama sa likod ng iba ay hindi gawain ng isang disenteng dalaga, binibining Kong. Hindi makapaniwala si Kong Manhe sa kanyang nakikita, gulat na gulat ang mukha. Ikaw si Ji. Umiti lang si Liuli sa kanya. Ang mga mata ni Kong Manhe ay tila puno ng maraming damdamin. Ah! Isang malakas na sigaw ng tuwa ang umalingaw-ngaw. Sa ilalim ng romantikong takip silim, nagsalita si Kong Manhe, sino ka ba talaga? Pareho silang nakasandal sa barandilya ng tulay, nag-uusap. Palagi kong nararamdaman na hindi ka ordinaryong tao, patuloy niya. Yes, sagot ni Liuli, nakatingin sa malayo. Kung gayon, formal kong ipakikilala ang aking sarili. Nagpitik siya ng daliri. Naramdaman ni Kong Manhe na parang yumanig ang buong katawan niya. Agad na nagbago ang espasyo. Nakita niyang lumilipad si Liuli sa himpapawid, ang buong katawan ay nababalot ng maningning na aura. Ang pagkamangha ay lalong luminaw sa kanyang maliit na mukha. Sa ilalim ng nakasisilaw na liwanag, dahan-dahan siyang nagpakilala, ako ay isang time merchant, mula sa ibang dimensyon. Ang pangalan ko ay Liuli. Napamulagat na lang si Kong Manhe habang nakikinig. Hinihintay mo raw ako, kalmadong pahayag niya sa harap ng hindi makapagsalitang si Kong Manhe. Sa ilalim ng kalangitang puno ng gininto ang sikat ng araw, nag-aalangang nagtanong si Kong Manhe kay Liuli, time merchant. Marunong ka ba talaga ng mahika? Hinahangin ng malakas na hangin ang buhok ni Liuli. Tumingala siya sa langit, ipinatong ang kamay sa barandilya ng tulay, at dahan-dahang ipinaliwanag, hindi mahika, kundi pagkontrol sa oras. Ipinikit ni Liuli ang kanyang mga mata at marahang nagpatuloy, kaya kong maglakbay sa iba't ibang dimensyon, kontrolin ang oras, at ang haba ng buhay ng tao. Nang marinig ito ni Kong Manhe, namilog ang mga mata niya sa pagkamangha. Oh! Lumingon siya kay Liuli at muling nagtanong, ha? Pagkontrol sa oras? Haba ng buhay? Tumango rin si Liuli at masayang sumagot. Hindi pa rin makapaniwala si Kong Manhe sa sinabi niya. Nambobola ka ba? Isa ka bang salamangkero? Sa harap ng sunod-sunod na tanong, lumingon si Liuli sa dalaga. Nanahimik siya saglit pagkatapos ay ngumiti. Marahan siyang nagtanong muli sa lamangkero. Sigurado ka ba riyan? Tumalikod si Kong Manhe, tila may malalim na iniisip, parang isang seryosong bagay. Muling tumahimik ang paligid. Nilakasan ni Kong Manhe ang kanyang loob at nagsalita, kung kaya mong kontrolin ang oras, nakikita mo ba ang hinaharap tama? Kaya, nakikita mo ba ang aking hinaharap tama? Puno ng pag-asa ang kanyang mga mata habang lumingon siya kay Liuli. Ito ba ang itsurang lagi kong inaasahan? Sa tanong ng dalaga, tiningnan siya ni Liuli na may bahid ng lungkot sa mukha. Tinitigan siya ng mabuti ni Kong Manhe. Seryoso ring tumingin si Liuli sa kanya. Sa sandaling iyon, natanto rin ni Kong Manhe ang isang bagay. Balisa siyang nagtanong kay Liuli, hindi ba maganda ang resulta ng hinaharap ko? Muling bumuntong hininga si Liuli. Maikli niyang sinabi sa kanya, kahit papaano, matatapos mo ang iyong karera, at makakatanggap ka rin ang papuri mula sa mga tao. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Kong Manhe, pagkatapos ay bahagya siyang umiti. Hindi maintindihan ni Liuli ang kanyang ngiti. Ano nang ikinangingiti mo? Yumuko si Kong Manhe.
Mabuti na rin iyon. Nakangiti pa rin, nagpatuloy siya, patunay iyon na sa huli, hindi ako ikakasal kay Yaong Master Du. Ang kapalaran ko ay hindi po protektahan ng aking angkan. Bawat hakbang sa hinaharap ay magiging napakahirap, kailangang mag-ingat. Bahagyang humiti si Liuli at mahinang nagpayo, kung nagsisisi ka ngayon, baka magbago pa ang hinaharap. Nang marinig ito ni Kong Manhe, buong pagmamalaki siyang tumingala. San? Hindi ko kailangan iyan. Bumalik ako mula sa pag-aaral sa Europa at nakakita na ako ng maraming magagandang bagay. Patuloy niyang iginiit, ayokong makulong sa bahay tulad ng nanay ko. Gusto kong kumuha ng litrato at itala ang magagandang tanawin na nakikita ko. Kahit mahirap ang hinaharap, tatanggapin ko. Tiningnan ni Liuli ang matapang na dalagang ito. Sinabi niya sa kanya ang isa pang posibilidad, malay mo, mas magiging maayos ang hinaharap. Nagulat si Kong Manhe, hindi makapaniwala sa narinig. Ano? Sa gitna ng pagkamangha ni Kong Manhe, itinaas ni Liuli ang kanyang kamay. Biglang lumitaw sa himpapawid ang dalawang bolang liwanag. Sa loob ng mga bola, lumitaw ang mga imahe ng dalawang babae na kakaiba ang anyo. Tiningnan sila ni Kong Manhe. Kahit sa pamamagitan lang ng mga imahe, tila naramdaman niya ang espesyal na aura ng dalawang estrangherang ito. Ang mga babaeng ito, pakiramdam ko ay ibang-iba sila. Para patunayan ang kanyang iniisip, agad sumagot si Liuli, mga empleyado ko sila. Hindi sila basta magagandang palamuti lang. Bawat isa sa kanila ay kayang humawak ng isang gawain ng mag-isa. Sa hinaharap, ang isang taong marunong kumuha ng litrato tulad mo, o marunong ng ibang wika at panitikan, ay tiyak na maituturing na isang mahusay na photographer. Ang mga salita ni Liuli ay tila nagbigay ng karagdagang motibasyon kay Kong Manhe. Kinuyom niya ang kanyang mga kamay, ang mukha ay nagliliwanag sa tuwa. Wow! Ang galing nito! Tumakbo siya at niyakap ang braso ni Liuli, masiglang nagsalita, gusto kong pumunta sa hinaharap. Pwede mo ba akong dalhin doon? Ang biglaang kilos niya ay medyo ikinailang ni Liuli. Tinulak niya ito palayo. Siyempre, pwede. Pero, diin niya, kailangan mo pa ring pagdaanan ang mga paghihirap at pasakit, danasin ang kahirapan at katandaan, magtiis hanggang sa araw na dumating ako para hanapin ka. Kahit ganoon, pumapayag ka bang magtiis, tama? Hindi na nag-isip si Kong Manhe at agad na seryosong sumagot, opo, pumapayag ako. Ang kanyang determinadong saloobin ay bahagyang ikinagulat ni Liuli. Hindi mo na ba pag-iisipan pang mabuti? Tutal, ang susunod na daan. Hindi pinatapos ni Kong Manhe si Liuli. Pinutol niya ito ng isang boses na puno ng determinasyon, sa halip na maging isang manika sa isang greenhouse, na ang buong buhay ay kinokontrol ng iba, mas pipiliin kong harapin ang baku-bakong daan sa hinaharap ng mag-isa. Nais kong maging isang matatag na puno na walang kapantay. Lalo na di. Tumingala siya sa langit, ang kanyang mukha ay tila lalong nagningning. Kalmadong nagpatuloy, nabasa ko na ang mga lihim ng langit, hindi ba? Umiti siya habang tinitingnan si Kong Manhe, medyo nakakaramdam ng swerte. Mabuti na lang at may sapat siyang tapang, kung hindi, talagang mababago na ang kasaysayan. Masyadong mapanganib. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, na parang may naramdamang kakaiba. Mabilis na nagpasya si Liuli, ang ganitong uri ng paggalaw mula ito sa paggalaw ng batas ng panahon. Kumunot ang kanyang noo, puno ng pag-aalala. Posible kayang ang paglitaw ko ay nakakaapekto pa rin sa pag-unlad ng kasaysayan. Sa tahanan ng pamilyang Kong, isang litrato ni Kong Manhe ang nakahandu sa isagitna ng bakuran. Chong! Nagkalat ang mga nabasag na gamit. Galit na galit si Master Kong, isang kamay ang nakaturo kay Kong Manhe, sumisigaw, salot. Tingnan mo itong itsura mo. Tingnan mo ang mga bagay na ito. Ibinigay ko sa iyo ang kamera para sirain mo at nang bastos na iyon ang danga ng ating pamilya, tama ba? Nakaluhod si Kong Manhe sa batong sahig, nakayuko. Tumutol siya sa kanyang ama, hindi siya. Nagulat si Master Kong na ipinagtanggol pa niya ito. Tinanong niya, ano nang sinabi mo? Galit na sumigaw si Kong Manhe, sabi ko, hindi siya bastos. Nag-aalab ang galit ni Master Kong. Yumuko siya, itinuro ang mukha ng anak, nagingit-ngit ang mga ngipin sa galit, tingnan mo ang sinasabi mo. Sa harap ng mga nakatatanda, hindi ka man lang nahihiya. Hindi ko sana dapat pinakasalan ang nanay mo para ipanganak ka. Seryoso niyang tiningnan ang anak. Mula pa noon, ang kasal ay laging desisyon ng mga magulang at matchmaker. Ngayon, tingnan mo. Nakapikit si Kong Manhe habang pinapakinggan ang paninisi ng ama.
Kitang-kita ni Young Master Du na kasama mo ang isang lalaki na kumukuha ng litrato sa tabi ng ilog. Kahit wala siyang sinabi, saan ko ilalagay ang mukha ng pamilyang Kong? Biglang may malakas na tunog ang pumutol sa usapan ng mag-ama. Tama na. Huwag na kayong mag-iskandalo. Hindi maganda kung maririnig ng iba. Sunod-sunod na nagsalita ang tatlong nakatatandang miyembro ng angkan, elders, pinapagalitan si Kong Manhe. Sabi ng isa, matagal ko nang sinabi na hindi dapat payagang mag-aral ang mga babae. Magkakaroon sila ng ambisyon at lalaban. Sumunod ang elder na nakasuot ng berdeng damit, naku, ito talaga ang kasawian ng pamilya, kasawian ng angkan. Nagmungkahi ang ikatlong elder, mas mabuti pang ibalik na siya agad sa nayon para maturuan mismo ng mga elder. Sa sandaling iyon, mula sa labas ng tarangkahan, dalawang lalaki ang kalmadong pumasok. Hindi tulad ng iba roon, nakasuot sila ng kakaibang kanluraning damit. Ang mas matandang lalaki, second master Kong, nakapamulsa ang kamay, ay nagsalita, mga elder, bakit kayo galit na galit? Ang mas batang lalaki, kung yung tao, ay tumingin kay Kong Manhe at nagtanong, pinsan, bakit ka nakaluhod dyan? Nang marinig ang pamilyar na boses, lumingon si Kong Manhe at sumagot, yung tao. Lumapit ang lalaking naka-vest, second master Kong, at inakbayan si master Kong. Kuya, hindi ba't sinabi ko na? Gaano man kalaki ang problema, bakit kailangang abalahin pa ang mga elder? Ibinulong niya sa tainga ni Master Kong, kung magagalit sila sa iyo, ikaw ang mananagot. Ang mga sinabi niya, second Master Kong, ay lalong ikinagalit ng mga elder. Ikaw na suwail na anak. Nangahas ka pang magbigay ng mapanuyang komento rito. Lahat ito dahil sa sinabi mong mag-aral sa ibang bansa para pagsilbihan ang bayan, palawakin ang pananaw. Tingnan mo ngayon kung ano na ang nangyari sa batang ito, na humaling na. Isang elder ang nanlilisik ang mga mata at sumigaw, nakalimutan na niya ang lahat ng batas ng mga ninuno. Ang ganitong uri ng tao, pagkatapos mamatay, paano niya haharapin ang mga ninuno? Agad na tumutol ang lalaking naka-vest, second master Kong, anong panahon na ngayon? Masyado nang makaluma ang pag-iisip ninyo. Ang elder na nakasuot ng berdeng damit ay hindi napigilan ang galit, itinuro siya, second master Kong, at sumigaw, bastos. Suway na anak, nangahas kang linlangin ang lahat dito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Master Kong at nagsalita, bilang pinuno ng angkan, dapat mong linawin ang iyong paninindigan. Ipinikit ni Master Kong ang kanyang mga mata, dumilim ang mukha, at nagsalita, sumasang-ayon ako sa opinyon ng mga elder. Hindi maaaring lapastanganin ang mga tuntunin ng pamilya. Hindi na nakatiis si Kong Manhe. Tumayo siya at nakipagtalo sa kanyang ama. Itay, hindi na ito ang lumang dinastya. At walang batas na nagsasabing hindi pwedeng magpakuha ng litrato ang mga babae kasama ang iba. Pak! Isang malakas na sampal mula kay Master Kong ang tumama sa kanya, na naging dahilan upang matumba siya. Natigilan si Kong Manhe. Hindi niya kailanman inisip na sasaktan siya ng kanyang ama. Patuloy na sumigaw si Master Kong, tanga. Mangmang na hindi magising. Ngayong gabi, lumuhod ka sa harap ng altar ng mga ninuno. Bukas ng umaga, sumama ka sa akin para humingi ng tawad kay Young Master Du. Lumingon si Kong Manhe, tiningnan ang kanyang ama. Muli niyang piniling labanan ang kanyang kapalaran. Sumigaw siya, huwag mo nang lokohin ang sarili mo, itay. Gusto kong kanselahin ang kasal kay Young Master Du. Gusto ko ring magbukas ng paaralan para sa mga babae. Dapat ding respetuhin ang mga kababaihan. Ang mga salitang binitiwan ng kanyang anak ay hindi napigilan ni Master Kong. Muli niyang itinaas ang kamay para saktan siya. CJ, papatayin kita ngayon, salot ka. Hindi pa man bumababa ang kamay niya, may pumigil na rito. Biglang lumitaw si Liuli, hinawakan ang pulso ni Master Kong, na labis nitong ikinagulat. Tumingala rin si Kong Manhe na mangha. Liuli. Sumagot si Liuli na may naniningkit na mga mata, naku, hindi ko na talaga kayang panoorin pa ito. Pinagpapawisan ang mukha ni Master Kong. Sunod-sunod ang mga tanong sa kanyang isip. Ang taong ito kailan pa? Teka, siya ba ang nasa litrato? Hindi lang ang mag-amang Kong Manhe ang nabigla, kundi pati na rin ang lahat ng naroroon ay napamulagat sa paglitao ni Liuli. May bakas ng galit sa mga mata ni Liuli. Hindi makapaniwala si Master Kong. Sa kabila ng malusog niyang pangangatawan, napakabulok pala ng kanyang utak. Lalong lumamig ang boses ni Liuli. Sa halip na maging isang nabubulok na bangkay, mas mabuti pang ibigay mo sa akin ang iyong haba ng buhay para makatulong sa mga tao. Ang mga salitang binitiwan niya ay labis na ikinatakot ni Master Kong.
Si Kong Manhe, na nakaluhod, ay nagulantang nang marinig ito. Tumingala siya at nagmakaawa, "Teka, Liu Li, huwag." Ngunit walang makapigil sa galit sa kanyang puso. "Damhin mo ang pagkabulok." Itinaas ni Liu Li ang isang kamay at ginamit ang kanyang kapangyarihan. Mga nagniningning na bilog ang pumulupot sa katawan ni Master Kong, palutang. Sa isang tabi, itinaas ni Kong Manhe ang kamay, nais hawakan ang katawan ng kanyang ama na lumulutang. Sumigaw siya sa takot, "Huwag." Sa loob ng vortex ng panahon, unti-unting tumatanda ang katawan ni Master Kong. Walang buhay ang mga mata, kulubot ang mukha. Ang tatlong elder na nakasaksi nito ay hindi maiwasang mabigla. Patuloy na ginamit ni Liu Li ang kanyang kapangyarihan, ang mukha ay nagpapakita ng galit. Sina Kong Yun Tao, Kong Manhe, at pati na ang kanyang second uncle, second Master Kong, ay hindi maiwasang pagpawisan sa gulat. Unti-unting tumagilid pa atras ang katawan ni Master Kong. Sumigaw si Kong Manhe sa sakit, "Itay!" Isang nakasisilaw na liwanag ng mahika ang bumalot sa buong tahanan ng pamilyang Kong. Sa wakas, nawala ang liwanag. Bumagsak si Master Kong, lumuhod sa bakuran. Huminga ng malalim si Liu Li. Takot na tumakbo si Kong Manhe at lumuhod sa tabi ng kanyang ama, inaalalayan ang katawan nito. "Itay, ayos ka lang ba?" Mula sa likuran, nagsalita si Liu Li para pakalmahin siya, "Huwag kang mag-alala. Kinuha ko lang at ibinalik ang kanyang haba ng buhay." Tiningnan ni Liu Li si Master Kong nang may paghama. Malamig siyang nagsalita, para maramdaman niya muna ang pagtanda. Tutal, mahilig si Master Kong na kontrolin ang iba, kaya't ang paminsan-minsang maranasan ang pakiramdam na kinokontrol ng kapalaran ay makakatulong sa kanya na makiramay ng malalim, hindi ba? Sunod-sunod na masasakit na salita ang binitiwan ni Liu Li. Ngunit si Master Kong, nakadarating lang mula sa bingit ng kamatayan, ay hindi na nangahas magpakita ng anumang reaksyon. Ang kanyang mukha, na dati puno ng galit, ngayon ay puno na lang ng takot. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha, takot na takot siyang tumingin kay Liu Li, nanginginig na nagsabi, "Demonyo, demonyo." Isang boses ang narinig mula sa likuran. Lumingon si Liu Li. Ang lalaking nakaitim na vest pala, ang second uncle, second Master Kong, ni Kong Manhe. Kalmado siyang nagsalita kay Liu Li, "Bagamat medyo konserbatibo at tradisyonal ang kuya ko, ako naman ay bukas ang isip." Patuloy ang kanyang boses, "Sa simula pa lang, suportado ko na ang pamangkin kong lumabas para palawakin ang kanyang pananaw. Siyempre, suportado ko rin ang desisyon niyang hindi magpakasal, o kahit man lang hindi basta-basta magpakasal." Tumingala siya, buong kumpiyansang ipinahayag ang kanyang pananaw. "Basta't magsalita ang pamangkin ko, anumang eksibisyon o pag-aaral, tutulungan ko siya ng buong puso." Hindi kailanman inisip ni Kong Manhe na may susuporta sa kanya mula sa kanyang angkan. Hindi niya maiwasang mabigla sa narinig. Hindi niya napigilang masabi, "Second uncle." Nang marinig ito ni Liu Li, tila may pagdududa siya. "Ikaw ba ang masusunod dito?" Ang tanong niya ay medyo ikinasama ng loob ng lalaki. Ngunit hindi pinansin ni Liu Li ang iniisip niya. Lumingon siya sa tatlong elder na tulala pa rin sa mga nangyari. Ang kanyang boses ay umalingaw na parang isang utos na hindi maaaring suwayin. "Sa tingin ko, kayong mga nakaupo rito ay hindi na dapat magkaroon ng anumang opinyon." Siyempre, wala ni isa sa kanila ang nangahas na kumibo. Pagkatapos ayusin ang mga elder ng pamilyang Kong, biglang napatingin si Liu Li sa binatang nakakanluraning damit, Kong Yun Tao, na nakatago sa isang sulok. Nagsalita siya, "Ang anak ninyo, si Kong Yun Tao, tila napakagaling sa pinansya." Ang second uncle, second Master Kong, ni Kong Manhe, nang marinig ito, ay sumagot din, "Ang batang ito, sa pinansya, talagang anggi." Ngunit bigla niyang naalala na si Liu Li ay isang estranghero lamang. Nagtaka siya at nagtanong, "Ha? Paano mo nalaman?" Itinulak ni Liu Li ang kanyang salamin at tahimik na sumagot sa isip, "Bilang isang time merchant, alam ko na ang lahat ng bagay sa hinaharap." Pagkatapos, bigla niyang idiniin ang isa pang impormasyon tungkol kay Kong Yun Tao. "Hindi lang iyon, alam ko rin na ang batang ito, sa hinaharap Sina Kong Manhe at ang kanyang ama, Master Kong, ay matamang nakikinig sa bawat salita ni Liu Li." Nakakrus ang braso ni Liu Li, malinaw na sinabi ang bawat salita, ay ang magiging pinuno ng pamilyang Kong. Ang mga salitang ito ay tila nagbigay ng lakas kay Master Kong. Nakalimutan niya ang takot na dinanas. Tumayo siya ng tuwid at malakas na tumanggi, katawa-tawa. Ang posisyon ng tagapagmanang pinuno ay laging kailangan. Masyadong bata pa. Ngunit sa isang iglap, muli niyang naramdaman ang takot na gumapang sa kanyang buong katawan.
Biglang lumitaw si Liuli sa likuran niya. Malamig siyang nagsalita, sa tingin ko, ang bukas na saloobin sa susunod na henerasyon ng Second Master Kong ang siyang nagpapakita ng isang pinuno na may progresibong pag-iisip at sapat na kwalifikasyon, hindi ba? Si Master Kong ngayon ay namumutla na parang walang dugo. Malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang mukha. Patuloy na nagtanong si Liuli, o baka may iba pang iniisip si Master Kong. Lumunok si Master Kong. Agad siyang nanginginig na sumagot, o wala-wala. Nang makakuha ng kasiyasyang sagot, tumalikod si Liuli at naglakad palayo. Mabuti. Kung wala nang iba, dapat na akong umalis. Dahan-dahan siyang lumapit kay Kong Yuntao, natulala pa rin sa narinig. Tinapik ni Liuli ang balikat ni Kong Yuntao at mumiti ng malapad. Kung gayon, magkita tayo pagkatapos ng 100 taon, ha? Lalong nalito ang mukha ni Kong Yuntao. Nautal siyang nagsalita, 100 taon? Nagkunwaring aalis na si Liuli, habang si Kong Yuntao sa likuran ay nakatitig pa rin sa kanya ng may pagtataka. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa, nag-iisip. Bagamat medyo nabago ko na naman ang kasaysayan. Hindi dapat sabihing hindi nabago ang kasaysayan, dahil ang paglitaw ko ay nagsagawa ng ilang mapanganib na hakbang. Gayunpaman, hindi naman walang inaalala si Liuli. Tumingin siya kay Kong Yuntao, iniisip, ngunit ang mga pagbabagong ito sa panahong ito si Kong Yuntao, bilang hinaharap na pinuno ng pamilyang Kong, matatanggap kaya niya ito. Isang maagang umaga na maihamog sa lungsod sa panahon ni Kong Manhe. Si Liuli ay abala sa kanyang mga iniisip. Lumipas na ang 15 taon mula nang manatili ako rito. Sa pamamagitan ng husay ni Manhe, parami ng parami ang mga litratong na itatabi. Kring, kring, kring. Si Liuli ay kaswal na nagbibisikleta. Habang nagpepedal, pinag-iisipan niya ang mga araw na ginugol niya rito. Unti-unti kong natutuklasan na kung hindi magbabago ang pangunahing daloy ng kasaysayan, ang aking pag-angkop sa panahong ito ay lalong tumataas. Minsan lang, namimiss ko pa rin ng kaunti ang mataas na teknolohiya. Biglang, isang paalala mula sa boses ni Kong Manhe sa likuran ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ginoo, kailangan nating bilisan. Mahuhuli na tayo. Totoo nga, ang mahalagang bagay ngayon ay ihatid si Binibining Kong sa paaralan sa tamang oras. Yumuko siya at nagpedal ng mabilis, bit-bit si Kong Manhe. Lesi. Mabilis na umandar ang bisikleta, hinahangin ang buhok ni Binibining Kong. Nagpatuloy siya, ngayon, medyo mahuhuli ako ng uwi. Gusto mo bang sumama sa akin? Si Liuli, habang nagingit-ngit ang ngipin sa pagpedal, ay sumagot, hindi na, hihintayin na lang kita sa labas. Kahit pagod, sa kanyang puso, nasiyahan siya sa ginawa niya para kay Kong Manhe. Mula nang magsimulang mag-iwan ng baka sa labas, hanggang sa kasalukuyan, nagawa na niyang baguhin ang kapalaran ng isang tao.